Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang American psychological thriller movie na The Sixth Sense na ipinalabas noong 1999. Isang gabi sa pamamahay ni Malcolm kasama ang kanyang asawang si Anna, masayang nag-celebrate ang dalawa sa prestihiyosong award na natanggap ng lalaki. Ito ay ang pag-recognize ng lungsod ng Philadelphia bilang isa sa pinakamagaling na psychologist doctor ng syudad. Pumasok sila sa kwarto para ipagpatuloy ang kanilang kasiyahan. Ngunit natigilan si Anna nang mapansin ang basag na salamin sa bintana at nagkalat na gamit sa sahig. Maya-maya ay naramdaman nilang may tao sa banyo kaya dahan-dahan itong sinilip ni Malcolm. Dito niya nakita ang isang lalaking nakahubad. Sinubukang kausapin ng doktor ang estrangherong lalaki ngunit bakas sa mukha nito ang hinanakit at may kinikimkim na galit sa kanya. Dati pala niya itong pasyente na umaasang mapagaling niya. 10 taon umano itong nag-antay sa pangako niyang gumaling ito pero wala naman daw nangyari. At sa isang iglap, binaril ng lalaki si Malcolm saka ito nagbaril sa sarili. Paglipas ng ilang buwan, nakaupo ang doktor sa tapat ng apartment ng isa niyang client. Ilang sandali lang ay lumabas dito ang 9-year-old na si Cole. Ayon sa record, pareho ito ng karamdaman ng lalaking bumaril sa kanya na si Vincent. Gusto niyang tulungan ang bata dahil ayaw niyang mangyari dito ang nangyari sa lalaki. Ngunit nagmamadali si Cole na kalaunan ay tumatakbo na ito hanggang makita niyang pumasok sa isang simbahan. Sinundan niya ito sa loob at dito na sila nagkausap. Nagpakilala siya sa batang lalaki, kung sino siya at ano ang maitutulong niya dito. Pero parang wala itong ganang kausapin siya. Nang palabas na ito, nakita niyang dinikwat nito ang isang rebulto. Gabi na nang makauwi ang doktor kaya nakita niya ang nag-iisang plato sa kanilang dining. Tulog na rin si Anna nang pumasok siya sa kanilang kwarto. At nang bababa sana siya sa basement, nakalock na ang pinto. Maya-maya ay nag-research siya tungkol sa Latin words na sinabi ng bata kanina sa simbahan. Napaisip siya sa lalim ng ibig sabihin nito. Nang sumunod na gabi, nagulat si Cole nang makita si Malcolm sa loob ng pamamahay nila at kasama ang kanyang ina. Ayaw sana niyang humarap sa doktor pero gumawa ito ng paraan para magkausap sila. Kaya kwento niya dito ang karumal-dumal na krimeng nasaksihan na siyang naging dahilan bakit kakaiba ang kanyang mga dino-drawing. Pero dahil nag-alala ang kanyang ina, nagbago na ang kanyang mga subject sa drawing. Mga taong masaya at mga bagay na nagbibigay kasiyahan. Dagdag ng bata na mukhang mabait na doktor si Malcolm pero hindi umano ito makakatulong dito saka ito umalis. Kasunod nito ay nalate ang doktor sa dinner nilang mag-asawa. Alam niyang galit si Anna kaya hindi siya pinapansin nito. Pero nagpatuloy lang siya sa pagkwento tungkol sa issue ni Cole. Maya-maya lang ay dumating na ang bill at binayaran na ito ng babae. Pilit pa rin niyang kinakausap ang asawa pero parang hindi siya naririnig nito. Ilang sandali pa ay sinabi nitong happy anniversary saka tumayo at umalis. Sa paglipas ng mga araw, mukhang naging kampante na ang pakikitungo ni Cole kay Malcolm. Dito na din nalaman ng doktor na hindi pala alam ni Lynn ang totoong nararamdaman ng anak dahil ayaw nitong isipin din ng ina na may sayad ito. Ngunit ang hindi alam ni Cole, malakas din ang obserbasyon ng ina. Napansin nito ang isang kumikislap na bagay sa lahat ng larawan ng anak. Nagtataka man pero hindi na ito masyadong pinansin ng babae. Pero natigilan ito nang makita at mabasa ang mga kakaibang sinulat ng anak. Na ayon kay Malcolm, isa itong tinatawag na free association writing. Nakusa umano itong sinusulat pero hindi galing sa isip kundi galing sa kaibuturan ng isang tao. Kaya binigyan niya ng task ang bata, na isulat ang gusto nitong mangyari pagkatapos ng kanilang pagkikita. Mukhang nasiyahan si Cole sa task na ito kaya sabi nitong sana mawala na umano ang takot nito sa lahat ng bagay. Isang araw, habang nasa basement office si Malcolm, narinig niyang may kausap si Anna na lalaki. Parang may pinapahiwatig ito pero buti na lang at tinanggihan ito ng asawa niya. Hindi pa rin sila nagkakausap ni Anna. Minsan umuwi siyang nakaplay sa TV ang video ng kanilang kasal. Nang umakyat siya sa kwarto, naliligo pala ang asawa. At dito niya napansin ang gamot na antidepressant. Napaisip siya kung bakit umiinom na ng gamot ang kanyang asawa. Kagaya ng mga nakaraang gabi, lock na naman ang basement. Balik kay Cole, naimbitahan ito sa isang birthday party ng kaklase.
Pagkatapos nitong makipaglaro, napaakyat ito sa top floor ng bahay dahil sa balon. At dito nito napansin ang isang maliit na cabinet kung saan may naririnig siyang nagsasalita galing sa loob. Takot na takot siya, ngunit biglang dumating ang bully niyang kaklase at sa pilitan siyang pinasok sa loob. Dahil sa pagsisigaw niya, narinig siya ng kanyang ina pero hindi agad siya nabuksan nito kaya nahimatay siya sa sobrang takot. Ilang saglit pa ay nakuha na rin siya sa loob at dinala sa hospital. Dito napansin ng doktor ang mga sugat at pasa ni Cole. Naakala nito ay sinasaktan niya ang anak kaya kinausap ito ng social worker. Pumasok si Malcolm sa ward habang wala ang ina nito. Sinubukan niyang pakalmahin ang nararamdaman ng bata ngunit baliktad ang nangyari. Napansin pala nitong malungkot siya kaya kwento na lang niya dito ang kasalukuyang sitwasyon ng buhay niya. Ang tungkol sa hindi pag-uusap nilang mag-asawa, ang nangyari sa kanila ni Vincent at ang pagkakilala nila ni Cole. Dahil dito, naging kampante lalo ang bata kay Malcolm. Kaya sinabihan na siya sa tinatago nitong sekreto, na nakakakita pala ito ng mga kaluluwa, na ang iba umano ay namumuhay na normal dahil hindi pa alam ng mga ito na patay na sila. Kaya lagi umano itong takot mag-isa dahil sa mga nakikitang mga kaluluwa. Gaya ng makauwi na sila sa kanilang bahay, isang matandang babae ang nakita ni Cole kaya tumakbo itong bumalik sa kwarto at nagtago sa tent kung saan maraming rebulto ang inilagay niya dito. At nang gabing iyon, na-diagnose na rin ng doktor kung ano talaga ang sakit ni Cole. At hindi umano niya kayang tulungan ang bata dahil malala ang sakit nito sa pag-iisip na kailangan nitong ma-admit sa hospital. Nang sumunod na araw pagkatapos ng stage drama ni Cole, may nakita na naman itong mga kaluluwa sa hallway ng school. Dito niya sinabihan ang doktor na kung maramdaman umano nilang tumayo ang balahibo sa batok at mga braso, nasa paligid umano ang mga kaluluwang ito. At kung sakaling galit sila, mararamdaman umano nila ang sobrang lamig. Minsan habang kumakain ang mag-ina, kinumpronta ni Lynn ang anak tungkol sa mga isinulat niya at ang pagkuha ng pendant ng lola niya sa drawer. Ngunit itinanggi niya na hindi umano siya ang kumuha. Dito nagalit ang kanyang ina. Pero kung alam lang sana umano ng nanay niya ang pakikipaglaban niya sa gift na makakakita pala siya ng kaluluwa baka hindi siya mapapag-alitan nito. Babalik na sana ang bata sa kwarto niya pero isa na namang kaluluwa ang nagpakita sa kanya at pati ang alaga nilang tuta ay natakot din. Dahil dito, takot na takot siyang nakiusap kay Lynn na gusto niyang tumabi dito sa pagtulog. Pumayag naman ang ina niya kaya nang yakapin siya nito, ramdam ni Lynn ang sobrang panginginig niya sa takot. Lalo siyang napaiyak dahil hindi nito alam ang totoong struggle niya sa gift na ito. Isang araw sa shop ni Anna, binigyan niya ng regalo ang lalaking pinagselosan ni Malcolm dahil kaarawan nito. Naging malambing sila sa isa't isa na hahalikan na sana nito ang babae ngunit bigla silang nakarinig ng kalabog. Binasag pala ng doktor ang salamin sa pinto at mabilis itong umalis. Kasunod nito ay nagpaalam si Malcolm kay Cole na ililipat na niya ang bata sa ibang psychologist dahil hindi na umano siya makakatulong dito. Dahil kailangan umano niya ng oras para ayusin ang pagsasama nilang mag-asawa. Ngunit ayaw ng batang iwan niya ito. Alam umano nitong siya lang ang makakatulong na malagpasan nito ang kinakaharap. Dito siya tinanong ng bata kung naniniwala ba siya sa abilidad nitong makakakita ng kaluluwa. Hindi niya ito sinagot kaya sabi ni Cole na paano siya makakatulong kung hindi naman pala siya naniniwala. Nang makauwi ang doktor sa bahay, naalala niya ang sinabi ni Vincent sa kanya. Na hindi umano niya alam ang pakiramdam kung mag-isa na sila. Dahil dito, pinakinggan niya ulit ang recording nila ni Vincent. At ilang sandali lang ay nakumpirma niya na totoo pala ang sinasabi ng lalaki noon. Na nakakakita din ito ng kaluluwa dahil narinig na niya mismo ang mga ito. Kaya na-realize na din niya na totoo ang mga sinasabi ni Cole sa kanya. Kinabukasan hinanap niya ang bata sa simbahan na palagi nitong pinupuntahan. Dito niya inamin sa kausap na naniniwala na siya. Kaya sinabihan niya ito na baka kailangan lang umano ng tulong ng mga kaluluwang ito. Na mawawala rin siguro ang mga ito kung pakikinggan ni Cole. Ngunit sagot ng bata na paano kung ayaw umano ng tulong kundi gusto lang manakit. Hindi umano nila malalaman hanggat hindi niya subukang kausapin ang mga ito. Gabi na namang nakauwi si Malcolm at sa pagkakataong ito, nakita niyang lumabas ng bahay nila ang lalaking kasama ni Anna. Tinawag niya ito para kausapin pero parang wala itong narinig at umalis na.
Balik kay Cole, isang kaluluwa na naman ang gumambala sa kanya. Pumasok pa sa tent ang batang babae at nagsusuka kaya mabilis siyang tumakbo palayo. Ngunit naalala niya ang sabi ni Malcolm na baka kailangan lang nito ng tulong. Dahil dito, naglakas loob siyang bumalik at kinausap ang kaluluwa. Nang sumunod na araw, sinamahan ni Malcolm si Cole na puntahan ang pamilya ng batang babaeng nagpakita dito kagabi. Kakamatay lang pala nito kaya nadatnan pa nila ang mga nakikiramay. Pumasok siya sa kwarto ng bata at laking gulat niya nang hawakan siya nito sa paa. May ibinigay itong maliit na box. Kaya binitbit niya ito at binigay sa ama ng bata. Isa palang VHS tape ang laman nito kaya pinanood ito ng lalaki. At dito nalaman ng lahat na nilason pala ito ng sariling ina. Kaya hindi pa natahimik ang bata dahil isusunod na pala ng nanay ang bunso nitong kapatid. Simula noon, hindi na natatakot si Cole na kausapin ang mga kaluluwang nagpapakita sa kanya. Pinanood ni Malcolm ang drama ng bata, at masaya siyang makita na malaki na ang pinagbago nito. Dahil dito, magpapalam na umano sila sa isa't isa. Ngunit ayaw ni Cole isipin na ito na yung huli nilang pagkikita kaya magkunwari na lang umano silang magkikita pa sila bukas. Sumang-ayon naman siya sa hiling nito kaya sabi na lang niyang magkita sila ulit kinabukasan. Nang pauwi na si Cole at Lynn, na-stuck sila sa traffic dahil may aksidenteng nangyari. Dito na nagumpisang sabihan ng bata ang kanyang ina sa gift na meron siya. Na makakakita siya ng mga kaluluwa. Gaya umano ng aksidente sa unahan nila na kinamatay ng sickle-stang babae. Nagsimula nang mawerduhan si Lynn sa anak pero ayaw nitong magpahalata. Hanggang banggitin ni Cole ang tungkol sa pagbisita ng lola niya. Dito na nagumpisang magalit ang ina niya pero nagpatuloy siya sa gustong sabihin. Kaya dito na nagumpisang umiyak ang nanay niya dahil tumutugma ang mga sinabi niya tungkol sa nakaraan ng kanyang ina at lola noong hindi pa siya naisilang. Humingi umano ito ng tawad sa palaging pagkuha ng pendant dahil gustong-gusto umano ito ng lola niya. At ang sagot umano sa tanong ni Lynn sa tuwing bumibisita ito sa puntod ng lola niya ay araw-araw. Proud umano ito sa mga nagawa nito sa buhay araw-araw. Kaya dito na napaiyak ng todo ang nanay niya at niyakap siya nito ng mahigpit. Gabi na naman nang makauwi si Malcolm. At sa gabing ito, isang masakit na katotohanan ang bumulaga sa kanya. Naabutan niyang nakatulog si Anna sa panonood ng wedding video nila. Maya-maya ay sinambit ng asawa na namimiss na umano siya nito. At kung bakit niya ito iniwan. Sumagot naman siya pero bigla siyang natigilan nang bumagsak ang wedding ring sa sahig. Nakita niyang suot pa ng asawa ang singsing nito samantalang sa kanya hindi na. Dito na nag-flashback ang sinabi ni Cole sa kanya. Na may ibang kaluluwa umano ang hindi pa alam na patay na sila kaya naninirahan pa ring normal. Hindi siya makapaniwala sa realization niya. Siya pala ang tinutukoy ng bata. Kaya tumatakbo itong palayo sa kanya sa una nilang pagkikita. Kaya pala hindi na siya kinakausap ni Anna. Kung bakit iisang plato na lang ang palagi niyang naabutan sa dining, kung bakit laging nakalock ang pinto ng basement nila. Ayun pa kay Cole, makikita lang umano niya ang gusto niyang makita. Dito na nag-sink in ang lahat, na hindi pala siya nakaligtas noong barilin siya ni Vincent. Kaya binalikan niya si Anna sa sala. At gaya ng sabi ni Cole, kausapin umano niya ang asawa habang tulog. Dito niya napagtanto kung bakit hindi pa siya nakaalis sa lupa dahil kailangan pala niyang tulungan ang bata. Ngayong tapos na umano ang mission niya, kailangan na niyang lumisan. Parang naririnig naman siya ng asawa nang sabihan niya itong I love you. At tuluyan na siyang nagpaalam dito. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.